Ako si Yuan. Nag-aaral ako sa isang university sa Mendiola. Taga-probinsya ako kaya napilitan akong mag-dorm malapit sa eskwelahan. Sabi ng mga magulang ko, mas makakapag-focus daw ako sa pag-aaral kung malapit lang ako sa Mendiola mag-stay. Medyo off lang yung dorm na napili namin kasi kahit dagsa ang mga estudyante sa bahaging iyon ay katakatakang maraming bakanteng kwarto ang dorm. Isa pa, madilim ang aura ng lugar. Naisip ko na lang na maaaring gawa ng tigkabilang high-rise building ang nasa tabi namin at sadyang may kalumaan na rin ang dorm. Pero habang lumilipas ang araw ko doon, napansin kong may hindi pangkaraniwan sa dorm na yon. Isa pa, yung matandang janitor / guard / caretaker may nakakakilabot na mga tingin. Sa unang mga linggo ko, masaya ako dahil ako lang mag-isa sa kwarto. May sarili akong TV, maliit na electric fan, at higit sa lahat, tahimik ang paligid. Akala ko magiging ayos na ang lahat. Minsang isang gabi na nagutom ako, naisipan kong bumaba para bumili ng pagkain sa labas. Pagkabukas ko ng pinto ng kwarto ko, nagulat ako nang natanaw ko ang matandang janitor na nakatayo sa dulo ng hallway. Nagtataka lang ako kasi ang sama ng tingin niya sa akin. Hindi siya ngumiti o kahit man lang ba tumango. Tapos yung tingin niya, parang sinisipat niya ang bawat galaw ko. Hindi ko maiwasan na hindi kabahan sa inakto na yon ng matandang lalaki. Kaya hindi na muna ako lumabas. Isinara ko ulit ang pinto. Naghintay ako ng 30 minuto bago muling naglakas loob na lumabas. That time, wala na siya sa dulo ng hallway. Kaya dumiretso na ako sa labas ng kwarto ko habang nagpapalingalinga pa rin. Habang binabaybay ko ang hagdan, may narinig akong kakaiba. At alam ko na hindi ako nagkakamali ng dinig na nagmumula ang tunog na iyon sa kwarto noong matandang lalaki. Isang mahinang boses na tila ba humihingi ng tulong. Hindi ako sigurado kung lalaki o babae iyon. Ngunit dahil sa takot ay napatakbo ako palayo doon. Pababa na sa hagdan para makalabas na ako ng area na yon. Kaso sa pagtakbo ko, may nadaanan ako sa may bandang likod ng hagdan. Isang babae, duguan ang mukha, umiiyak. Nakatitig siya sa akin na para bang may nais sabihin pero hindi naman niya nagawa kasi pumihit na ako ng takbo pabalik ng kwarto ko. Pagkapasok ay isinara ko ang pinto. Hinarangan ko pa nga ito ng upuan, saka ako tumalon sa kama ko at nagtalukbong. Parang bulhan na lang din na nawala ang gutom ko dahil sa nakita ko. Inaanalisa ko rin sa isip ko ang bagay na yon kung totoo ba ang nakita ko o guni-guni lang dala ng aking gutom. Basta ganoon hanggang sa nakatulugan ko na lang din ang isipin na iyon. Kinabukasan, nakumbinsi ko ang sarili ko na guni-guni nga lang iyon. Dala lang ng gutom at baka gawa rin ng pagod dahil sa pagre-review. Binaliwala ko na lamang at lumipas sa maghapon ko gaya ng isang ordinaryong araw. Pumasok ako sa klase, nakipag-usap sa ilang kaklase at sinubukang kalimutan ang nangyari. Pero ng gabing iyon, may nangyaring hindi ko na naman ginusto. Bandang 10:00 ng gabi, habang nakahiga ako at hindi makatulog, may narinig akong yabag sa labas ng pinto ko. May kakaiba sa yabag na iyon. Mas magaan, mas mabilis. Huminto ang yabag na iyon sa tapat ng aking kwarto. Halos maligas ako sa gulat nang biglang may kumatok sa pinto na iyon. Hindi ako umimik kasi wala naman akong inaasahan na kakatok sa akin ng ganong oras kung saan alam kong lahat ng occupants ng dorm ay nagpapahinga na. Nasa ganoon akong pag-iisip nang biglang may lumusot na isang bagay sa ilalim ng pinto. Isang CD, lumang-luma na
at may gasgas sa ibabaw. Hindi ko agad iyon hinawakan, pero may bumulong sa isip ko na tignan ko kung ano iyon. Dahan-dahan akong lumapit. Kinuha ko ang CD at mabilis na tumakbo pabalik sa kama. Hindi ko muna iyon pinanood. Natatakot ako. Alam ko sa sarili ko na kapag pinanood ko yon, may mangyayaring hindi na maibabalik. Ngunit nung sumunod na umaga, nagbago ang lahat. Nagising akong basa ng malamig na pawis. Nasa kamay ko pa rin ang CD. Wala na ang araw sa labas. Kulay abo na ang langit. Pakiramdam ko may pumipilit sa akin na panoorin iyon. Kaya kahit natatakot ako, ipinasok ko ang CD sa lumang player na nakatabi sa TV. Lumabas ang isang video. Madilim. Masyadong maalog. Tapos, may lumitaw na babae. Nakaputi siya pero may mantsa ng dugo sa damit niya. Duguan din ang noo at labi niya. Umiiyak siya pero walang tunog sa video. Kitang-kita ko ang paggalaw ng kanyang bibig. Paulit-ulit niyang sinasabi ang isang salita. Tulong. 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 Sa ulihan ng video, may sinabi siyang iba. Ipinakita niya ang isang maliit na papel. Nakasulat doon, isa rin akong college student. Nandito ako sa kwarto ng janitor. Hindi niya ako pinalalabas. Pumitik bigla ang aking sentido. Hindi ako makahinga. Tila ay biglang naging totoo ang lahat. Ang babaeng duguan na nakita ko sa hagdan. Ang boses na humihingi ng tulong. Ang masamang tingin ng matandang janitor. Pinagsama-sama ko lahat ang nasa isip ko. At doon ko naisipang umalis na. Mabilis akong nag-empake habang tinatawagan ng aking mga magulang para sabihin na ako ay uuwi na. Nagulat man sila ay hindi na sila nag-atubili na ako ay sunduin sa dorm. Habang nag-iempake ako, may kumatok muli sa pinto. Hindi ako sumagot. Sa halip, may dumulas na sulat sa ilalim ng pinto. Nakatitig ako roon ng ilang segundo bago ito kinuha. Nakasulat sa simpleng papel, sa pulang panulat. Alam kong alam mo na ang nangyayari. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Binuksan ko ang pinto dala ang aking bag. Pero pagbukas ko, naroon siya. Ang matandang janitor. May hawak siyang isang 2x2 na kahoy at wala na akong nagawa. Isang malakas na hampas sa ulo ko ang nagpawala ng malay ko. Nagising akong nakatali sa isang lumang upuang bakal. Ang mga kamay ko ay mahigpit na nakagapos sa likod. Ang mga paa ko ay nakatali sa 2 paa na upuan. Hindi ako makagalaw. Umikot ang paningin ko sa paligid. Nasa iisang kwarto ko na sa hinuha ko ay ang kwarto ng janitor. Mabaho, madilim. May iisang bumbilya na halos pumipitlag na. Sa isang sulok, may mahabang lamesang bakal. At sa ibabaw ng lamesang iyon, may mga bagay na hindi ko malilimutan. May isang stapler na puros kalawang. Isang plies na makapal ang pagkakabakal. Isang kutsilyong panluto pero ang talim ay may mga tuyo ng dugo. Isang distornilyador na nakatayo sa isang basahan. At sa tabi ng mesa, hindi ko mapigilang lumingon sa kaliwa. Doon ko nakita ang bangkay ng 2 babae. Nakabalot sa puting kumot na may mantsa ng dugo. Nakahandusay sila sa sahig. Hindi ko man nakita ang kanilang mga mukha pero alam ko kung sino sila. Sila yung babaeng duguan sa hagdan at ang babaeng nakaputi sa video. Hindi ako makasigaw ni hindi ako makaiyak.
Nanginginig ang buo kong katawan. Tapos, narinig ko ang pinto na bumukas. Pumasok ang matandang janitor. Tahimik siya. Walang ekspresyon ng kanyang muka. Diretso siyang lumapit sa mesa at kinuha ang plies. Lumuhod siya sa harap ko. Tiningnan niya ako sa mata ng matagal. Tapos, sinabi niya sa mahina at malamig na boses, "Tatanggalin ko ang mga ngipin mo para hindi ka makapagsumbong sa mga pulis." Bago pa ako makahingi ng tawad o makasigaw, ipinasok na niya ang plies sa bibig ko. Nadama ko ang malupit na pagdikit ng bakal sa aking mga ngipin. Tapos, isang mariin na piga. Hindi ko na mabilang kung ilang beses niya iyong ginawa. Ang alam ko lang, may 4 na ngipin na biglang tumilamsik sa sahig. Ang dugo ay umagos mula sa aking gilagid. Hindi ako makasigaw dahil sa sakit. Pakiramdam ko ay hinuhukay niya ang buong pangako. Sandali siyang tumigil nang may malakas na sigaw mula sa labas. "Deliver!" Binitawan niya ang plies, tumayo, at mabilis na lumabas ng kwarto. Iniwan niya akong nakatali, duguan ang bibig, nagsusuka sa sakit at takot. Iyon ang tanging pagkakataong kailangan ko. Kahit na nakagapos ang kamay ko, pilit ko itong pinaikot-ikot hanggang sa lumuwang ang tali. Hindi ko naramdaman ang hapdi sa balat ko. Ang gusto ko lang ay makawala. Sa pamamagitan ng aking mga daliri, hinawakan ko ang buhol hanggang sa kumalas iyon. Unti-unti kong naalis ang tali sa kamay, tapos sa paa. Sa sobrang bilis ng kilos ko, halos hindi ako makahinga. Lumapit ako sa mesa. Kinuha ko ang kutsilyo. Hindi ito kalakihan, pero sapat na para ipagtanggol ang sarili ko. Tapos bumalik ako sa upuan. At muling ipinosas ang tali sa kamay ko, pero maluwag na. Nagpanggap akong nakagapos pa rin. Makalipas ang ilang minuto, bumalik siya. Nang lumapit siya sa akin para ipagpatuloy ang kanyang ginagawa, isang mabilis at malakas na saksak ang itinuto ko sa kanyang hita. Hindi malalim pero sapat na para hindi siya makatakbo agad. Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw. Hindi ng sakit kung hindi ng galit. Tumalsik ang dugo sa aking kamay. Mabilis akong tumayo at tumakbo palabas ng kwarto. Diretso ako sa maliit na office sa baba. Ang telepono ay nakapatong lamang sa mesa. Nanginginig ang kamay ko habang dinadayal ang numero ng pulis. Pagkatapos mag-ring ay may mabilis naman na sumagot. Sinabi kong nangangailangan ako ng tulong. Sinabi ko ang address ng dorm. Sinabi kong may 2 bangkay at sinubukan akong patayin ng janitor. Habang kausap ko ang pulis sa telepono, narinig ko ang mabigat na paghakbang pababa ng hagdan. Sinundan niya ako. Kahit na may sugat sa hita, determinado pa rin siyang abutin ako. Hindi ko na natapos ang tawag. Kailangan kong tumayo at harapin siya. Bago pa siya lumapit sa akin, may inihagi siya. Isang paso na may lamang lupa. Tumama iyon sa balikat ko. Natumba ako sa sahig. Ang kutsilyo ay dumula sa aking kamay. Nakita ko siyang papalapit. Hawak ang distornilyador. Wala na akong sandata. Pero sa gilid ko, may nakita akong upuang kahoy. Mabilis ko yung hinawakan at ginawa kong palangga. Pinatong ko yon sa pagitan naming dalawa. Sa bawat paglapit niya, itinutulak ko ang upuan upang hindi siya makalapit. Sa loob ng ilang minuto, nagmistulang larong pambata ang lahat. Pero ang totoo, buhay ko ang nakasalalay. Mabilis kong sinipa ang binti niyang may sugat. At dahil doon ay napalugmok siya. Nang makita kong medyo humina siya dahil sa pag-inda ng kanyang pinsaladong binti, ginamit ko ang pagkakataon para tumakbo papuntang CR. Nasa dulo ito ng hallway. Binuksan ko ang pinto. Ipinasa ko ang sarili ko
at nilako ang pinto mula sa loob. Hindi ako tumigil doon. May 3 cubicle sa loob ng CR. Nagtago ako sa pangatlo, sa pinakamalapit sa dingding. Umupo ako sa sahig. Tinakpan ko ang bibig ko at hindi ako huminga ng maingay. Narinig ko ang pinto ng CR na unti-unting nabubuksan. Hindi niya iyon sinipa. Binuksan niya ito ng tahimik na parang may oras pa siya. Tapos, narinig ko ang kanyang mga yabag sa basang sahig. 1 cubicle, tapos 2, tapos tumigil siya sa harap ng cubicle ko. Sinubukan niyang buksan ang pinto. Hindi bumigay. Kaya sinipa niya ito ng paulit-ulit hanggang sa lumuwag ang pinto at bumukas na ito. Nakita niya ako. Wala na akong anumang panangga kung kaya naging madali na para sa kanya ang pinsalain ako. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa kanyang kamay ay hawak pa rin niya ang distornilyador. Hindi na siya nagsalita. Hindi na siya nagpaliwanag. Itinaas niya ang kanyang kamay at mabilis na ibinaba iyon sa aking hita. Naramdaman ko ang matalim na sakit. Hindi ako makasigaw. Para bang sinipsip ng takot ang lahat ng hangin sa katawan ko. Itinaas niya ulit ang kanyang kamay para sa pangalawang saksak. Pero bago pa man niya iyon maibaba, may isang malakas na putok. Pagkatapos ng putok ng baril, unti-unting nagkaroon ng ingay sa paligid ko. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakatunganga sa sahig ng CR habang umaagos ang dugo ng matandang janitor mula sa kanyang bunganga. Pilit na hinihila ako ng isang pulis paalis ng cubicle. Nanginginig ako. Hindi ko maramdaman ang sugat sa hita ko dahil sa adrenaline. Ang tanging nasa isip ko lang ay ang 4 kong ngipin na naiwan sa sahig ng kwarto ng janitor at ang 2 babaeng nakabalot sa puting kumot. Dinala nila ako sa ospital. Hindi ako nagsalita buong biyahe. Umupo lang ako sa likod ng ambulansya habang tinatapalan ng isang paramedic ang sugat ko. Tinanong nila ako kung may iba pa akong sugat. Umiling ako. Tinanong nila kung sino ang janitor. Hindi ako sumagot. Hindi dahil sa ayaw ko, pero kasi sa tuwing bubuksan ko ang bibig ko, naiisip ko ang kamay niyang may hawak na plies. Ang pakiramdam na unti-unting nalalaglag ang mga ngipin ko sa sahig. Sa ospital, binigyan nila ako ng gamot para sa sakit. Tinahi nila ang sugat sa hita ko. Tinignan ang bibig ko at sinabing kailangan ko raw ng pustiso para sa 4 na nawalang ngipin. Hindi ako umimik. Tumango lang ako. Dumating ang nanay at tatay ko makalipas ang ilang oras. Lumuha ang nanay ko nang makita ako. Hindi siya nagsalita. Yakap lang ng yakap. Ang tatay ko naman ay nakatayo lang sa tabi ng kama ko. Nakapamulsa. Nakayuko. Alam kong sinusubukan niyang huwag umiyak. Hindi siya nagtanong kung bakit pa ba ako nag-dorm doon. Hindi niya sinabi na sana nakinig na lang ako sa kanya. Ang sabi lang niya, okay na raw ako. Pwede na raw akong umuwi. Pero hindi pa tapos ang lahat. Kinabukasan, dumalaw sa ospital ng mga pulis. 2 sila. Isang babae at isang lalaki. Maingat silang umupo sa tabi ng higaan ko. Hindi nila ako minadaling magsalita. Sa halip, naglabas ang babaeng pulis ng maliit na notebook at dahan-dahan niyang binuksan iyon. Tinanong niya ako kung naaalala ko pa ang mga pangyayari. Tumango ako. Hindi ko pa rin kayang magsalita ng dire-diretsyo kaya sumulat ako sa papel na ibinigay nila. Isinulat ko ang lahat. Mula sa unang araw na nakita ko ang matandang janitor na masama ang tingin sa akin, hanggang sa babaeng duguan sa hagdan, ang video CD, ang sulat na may mensaheng alam kong alam mo ang nangyayari,
at ang paghampas sa akin ng 2x2. Isinulat ko rin ang tungkol sa plies, sa kutsilyo, sa distornilyador at sa 2 bangkay na nakita ko sa kaliwang sulok ng kwarto. Pagkabasa ng babaeng pulis ng mga isinulat ko, tumingin siya sa kasamahan niya. Hindi sila nag-usap. Alam ko sa itsura nila na matagal na nilang hinahanap ang matandang iyon. Tinanong nila ako kung kilala ko ang pangalan ng 2 babae. Umiling ako. Hindi ko sila nakausap. Hindi ko rin nalaman kung sino sila habang nabubuhay pa. Pero ipinakita sa akin ng mga pulis ang larawan nila bandang hapon ng araw na iyon. 2 dalagita. Kaedad ko lang. Parehas na estudyante ng isang university sa Mendiola. 1 taon na raw silang nawawala. Hindi na raw umuwi pagkatapos ng klase isang araw. Hindi na raw nakita ng kanilang mga magulang. Ang sabi ng mga pulis, natagpuan nila sa loob ng isang lumang ref sa kwarto ng janitor ang ilang personal na gamit ng mga babae. ID, cellphone at isang diary. Hindi ko na hiniling na makita pa ang diary. Hindi ko kayang basahin ang huling mga salita nila habang nakakulong sa kwartong iyon. Makalipas ang 1 linggo, pinalabas na ako ng ospital. Bumalik ako sa bahay namin sa probinsya. Hindi na ako muling nagbalik sa Maynila. Inayos ng mga magulang ko ang paglipat ko sa ibang paaralan na mas maliit pero tahimik at mas malapit sa bahay. Akala ko noon sapat na iyon para makalimutan ko ang lahat, pero hindi ganoon kadali ang takot. Ang unang gabi ko sa bagong bahay at ang pinakamahabang gabi ng buhay ko. Nakahiga ako sa kama, nakatitig sa kisame. Bukas ang ilaw, bukas ang pinto ng kwarto ko. Nakatutok ang electric fan sa aking mukha, pero hindi pa rin ako mapakali. Sa bawat ingay ng yabag ng kapatid ko sa labas, napapatalon ako. Sa bawat pag-ugong ng ref sa kusina, napapatingin ako sa bintana. Pumipikit ako, ngunit sa halip na dilim ay mukha ng matandang janitor ang nakikita ko. Ang kanyang mga mata, ang kanyang kamay na may hawak na plies, ang dugong tumutulo sa kanyang bunganga bago siya bumagsak. Hindi ako makatulog ng walang ilaw. Hindi ako makatulog ng sarado ang pinto. Hindi ako makatulog ng walang kutsilyo sa ilalim ng unan ko. Alam kong hindi ito normal. Alam kong hindi ito panghabang buhay. Pero wala akong magawa. Ang takot ay hindi isang bagay na pwedeng i-off tulad ng TV. Ang takot ay nabubuhay sa loob mo. Humihinga, gumagalaw, lumalaki tuwing gabi. Ilang linggo pagkatapos kong makauwi, may dumalaw sa amin. Hindi ko sila kilala sa simula. Isang mag-asawa na may dalang 2 malaking plastic bag na puno ng prutas at dilata. Magalang silang pumasok sa bahay namin. Nakipagkamay sila sa tatay ko, niyakap nila ang nanay ko. At nang makita nila ako, hindi sila agad lumapit. Tumingin sila sa akin ng matagal. Ang lalaki ay may luha sa mata. Ang babae naman ay nakayuko, pinipigilan ng sarili. Sila pala ang mga magulang ng isa sa mga babaeng natagpuan sa kwarto ng janitor. Hindi kami nag-usap ng matagal. Hindi rin nila ako tinanong kung bakit hindi ako tumakbo ng mas maaga o kung bakit hindi ko sinubukang buksan ang kwarto ng janitor noong unang gabing may narinig akong humihingi ng tulong. Sa halip, nagpasalamat sila, paulit-ulit. Sabi nila, kung hindi raw dahil sa akin, baka hindi na raw nila makita ang kanilang anak. Baka hanggang ngayon, naghihintay pa rin sila sa pintuan ng kanilang bahay. Umaasang uuwi ang anak nila isang araw. Hindi ko alam kung anong tamang maramdaman noon. Bahagi sa akin ang natutuwa na nakatulong ako kahit paano. Pero mas malaking bagay sa akin ang nagagalit
Nagagalit sa sarili ko. Bakit hindi ako bumaba ng mas maaga noong unang gabing may narinig akong boses? Bakit hindi ko sinipat ang kwarto ng janitor nang minsang dumaan ako doon? Bakit kinailangan pang may mamatay na dalawa bago ako kumilos? Hindi nila alam na tuwing gabi, kinakausap ko sa isip ko ang dalawang babaeng iyon. Humihingi ako ng tawad, paulit-ulit. Hindi ko alam kung naririnig nila ako. Hindi ko alam kung may kabilang buhay, pero kailangan kong gawin iyon para kahit paano gumaan ang bigat sa dibdib ko. Lumipas ang ilang buwan, unti-unti akong nakabalik sa normal na pamumuhay. Pumapasok na ulit ako sa bagong paaralan ko. Nakikipag-usap sa mga bagong kaklase. Kumakain ng 3 beses sa isang araw. Ngumingiti kahit na 4 na ang pustiso sa harap ko. Sa paningin ng iba, parang wala namang nangyari. Parang isa lang akong ordinaryong estudyante na nagkaroon ng masamang karanasan pero nakamove on na. Ang hindi nila alam na sa tuwing may dumadaang matandang lalaki sa kalye, bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi nila alam na sa tuwing may sumasara ng pinto ng malakas sa bahay, napapapikit ako at naaalala ko ang gabing iyon. Hindi nila alam na sa tuwing may kumakatok sa pintuan namin, tumatakbo ako sa kwarto ko at nagtatago sa ilalim ng kama kahit na alam kong si Manong magtatahulang iyon. May isang gabi, nagising ako sa gitna ng panaginip. Hindi ko na matandaan kung ano ang panaginip ko. Pero ang alam ko, umiiyak ako. Basa ang unan ko pati na ang damit ko. Napatingin ako sa orasan. 3:00 ng madaling araw. Tahimik ang buong bahay. Walang maririnig na kahit anumang ingay sa labas ng bahay o maski sa loob. At sa tahimikang iyon, may narinig akong mahina. Parang bulong. Hindi ko maintindihan kung ano, pero alam kong may nagsasalita. Hindi ito galing sa labas ng bahay. Galing ito sa loob. Galing ito sa tabi ko. Lumingon ako sa kaliwa. Walang tao. Lumingon ako sa kanan. Wala ring tao. Ngunit ang bulong ay hindi tumitigil. Paulit-ulit. Pagkatapos ng ilang segundo, napagtanto ko na ang bulong na iyon ay galing sa sarili kong bibig. Hindi ko na mamalayan na may binubulong pala ako. At nang pakinggan kong mabuti ang sarili kong bulong, iisa lamang ang salitang paulit-ulit na lumalabas sa bibig ko. Tulong. Tulad ng babaeng nakaputi sa video, tulad ng boses na narinig ko sa kwarto ng janitor, tulad ng sigaw na hindi ko naisigaw noong gabing nakatali ako sa upuan at unti-unting hinuhugot ang aking mga ngipin. Hindi na ako nakatulog muli ng gabing iyon. Umupo ako sa sahig na nakasandal sa dingding. Hawak-hawak ang kutsilyong nasa ilalim ng unan ko. Hindi ako umiyak. Hindi ako nagdasal. Tinitigan ko lang ang pinto hanggang sa sumikat ang araw. Ngayon, habang sinusulat ko ang kwentong ito, nakatira pa rin ako sa probinsya. Hindi na ako bumabalik sa syudad. Hindi na ako dumadaan kahit saan malapit sa Mendiola. Hindi ko alam kung nabakante na ba ang dorm na yon. Hindi ko alam kung may nakatira na ba ulit doon. At hindi ko alam kung may bagong janitor o guard o kung sino man. Pero alam ko ang isang bagay. Ang kwartong iyon, ang kwarto ng matandang janitor, ay hindi na kailanman magiging walang laman. Kahit walang tao doon, kahit sarado ang pinto, kahit nabakura na ang buong gusali, alam kong may nakatira pa rin doon. Hindi ang matanda, hindi ang 2 babae. Walang iba kung hindi ang takot.
Ang takot na hanggang ngayon ay kasama ko sa pagtulog ko. Ang takot na hindi ko kayang ipaliwanag kahit kanino. Ang takot na sa tuwing pumipikit ako, binubulong sa akin ng isang salita na hindi ko kayang isigaw noong kailangan ko tong isigaw. Tulong. Pero ngayon, wala nang makaririnig.